Bitin ba kayo sa D1 tour namin sa Siquijor? Kung oo, eto na nga ang aming day 2. Magmula sa aming tinutuluyan. Nag-breakfast lang kami tapos umalis na. Ang una namin pinuntahan sa listahan, etong Cambugahay Falls. Malayo pa lang kami pero naririnig ko na nga ang lagaslas ng talon at ang tubig kulay asol. Namanghanga ako sa lugar na ito. Grabe. Sa mga hindi pa nakakapunta sa lugar na ito, sa tatlong talon dito sa Cambugahay, ito yung pinakauna, malawak at may 20 feet ang lalim. Ito naman ang sumusunod sa pagpunta namin dito. Wala nga tayo nakikitang naliligo sa talon. Siguro dahil siya ay mababaw. At ito nga rin ang daan papuntang pangatlong falls. Tanging maririnig mo lang ang mga huni ng ibon at ang pagbagsak ng tubig galing itaas papuntang ibaba ng talon. Para naman sa mga aakyat, ito nga ang hawakan at daanan. Dahil sa taglay na kagandahan nitong Cambugahay Falls, hindi na nga napigilan ng aming mga kasamahan na sumakay sa balsa at e-enjoy ang pagkakataon. Pagkatapos ng unang grupo, kami naman ang sumunod. Sa paglapit nga ng balsa papuntang talon, hindi ko nga maiwasan na mangamba kasi nga yung cellphone ko nasa aking bulsa. Ito nga ang pangatlong talon. Pinagbabawal nga ang pagtalon dito sa cliff para maiwasan ang posibleng mangyaring sakuna. Kasi sa bandang gitna nitong talon, mayroong napakalaking bato. Kahit saan ka nga tumingin dito, siguradong mabibighani ka talaga, lalo na kung nature lover ka. At hindi ko na nga papalagpasin na hindi maligo. Habang nakababad ang aking katawan dito sa tubig, nanunumbalik nga ang aking kabataan. Paano ba naman nagkakating classes lang para maligo sa ilog? Dito nga sinubukan ng aking kasama na umakyat sa aking balikat pero hindi niya kinaya. Bukod sa Cambugahay, may 4 na lugar pa kaming pupuntahan. Kaya naman kami ay bumalik na sa aking paglalakad papuntang itaas. Nakasabayan ko nga si Kate at ang kasama niya. At sa araw na yan, pabalik na sila ng Manila. Habang binabaybay ko ang daan patungo sa aking mga kasamahan, bigla naman ako napahinto dahil sa taglay nitong kagandahan. At dito nga, may naabutan pa tayo mga taga Cebuano. Nung pagbaba nga namin dito, kung mapapansin nyo ay umuulan. Pero nung umakyat na kami ay gumaganda na nga ang panahon. Ang pangalawa namin pupuntahan, ito nga ang Salagdoong Beach. Bago pa nga marating natin iyon, madadaanan muna natin itong mini forest. Pansin nyo naman kung gaano kaganda dito. Pagkatapos nga nung tinuloy na namin ang aming biyahe, dahil sa intang panahon yung kasamahan ko inuhaw. Tapos nilakad na nga namin ang papuntang Dalampasigan. Sa aking paglalakad may nakita akong maliit na isla. Naintriga nga ako kaya inakyat ko ito. At nung nasa itaas na ako ay nagulat. Hindi ko nga akalain na maraming puno dito. Tapos nung sinilip ko yung bandang kanan, ito nga yung nakita ko. Napakaganda at napakalinaw na karagatan. Kitang-kita mo na nga ang seafloor nito. Sa bandang likuran nitong isla, natagpuan ko nga ang isang hagdanan. Papunta pala ito sa likuran. Hindi ko nga malubos na maisip sa ganitong kaliit na isla ay may kumukubling paraiso. At habang binabaybay ko nga itong maliit na tulay, at sa dulungan nito may nakita akong diving spot. Kung hilig mo nga ang ganitong mga adventure ay swak na swak sa ito. Kung ganito ba naman kalinaw ang tubig ng dagat, tapos sobrang init ng panahon, sigurado talagang mapapatalon ka. At yan na nga ang ginawa ng aking mga kasama. Magmula nga sa aking kinatatayuan, natatanaw ko nga ang mga bato at mga corals. Naramdaman nyo ba ang ganda ng Siquijor? Sa inyo ba? Ano-ano ang mga lugar na magandang puntahan? I-comment nyo na nga lang sa ibaba para sa susunod. Yan ang aking dadayuhin. Sa parteng kaliwa nitong maliit na isla, may matatagpuan pa tayong isang concrete diving board. Medyo may kataasan na nga ito at nakakalula na. Sa Dalampasigan na ito, hindi nga mga buhangin ang pumapalibot. Bagkos, mga durog na corals. Hindi nga ito sinadya parang ilagay lamang. Sa halip dahil sa kalikasan yan. Kung sakaling ikaw ay naiinitan habang nililigo dito sa Dalampasigan, may rock formation dito na pwede mong silungan. Ganito nga kalinaw ang tubig sa dagat dito sa Salagdoong. Kahit ayaw mga maligo, mapipilitan ka. Sa gilid nga ng Dalampasigan, may matatanaw tayo na kuweba. Hindi naman siya kalakihan pero napakasarap tumambay dito. Sa gilid nga nitong kuweba, matatanaw natin ang mga tahanan ng maliliit na isda. Sa bandang gitna nitong rock formation, meron nga itong napakaliit na cove at pinapaikutan nga ito ng mga puno. Dahil dyan, napakalamig at napakasarap tumambay dito. Kita nyo naman kung gaano kalilim sa aming kinatatayuan. Tapos sa kabila, tirik na tirik yung araw. Kaya naman ito ang pinagmamalaki ng isla ng Siquijor. Dahil nga inabutan na kami ng alas 12 sa Salagdoong. Ang pangatlo namin pinuntahan dito sa tuktok ng bundok. Akala ko maliligo na naman kami. Yun pala, para kami ay kumain. Dito nga sa Larena Triad Coffee. Ito ang kanilang pinagmamalaki. Halos makikita mo nga ang buong isla ng Siquijor. Napakasarap naman talaga kumain dito habang nakatingin
nakatingin ka sa karagatan. Tapos umiihip pa yung napakalakas na hangin. Siguradong tanggal talaga ang inyong mga pagod. Pagkatapos nga namin dito, ang pang-apat sa listahan, etong Paliton Beach. Kaya naman dali-dali kaming bumaba para mapuntahan itong lugar. Ang sabi kasi nila, mini Boracay daw ito. Pagdating nga namin, marami nagtitinda. At nung malapit na nga ako sa dalampasigan, nagpa-flashback yung Boracay na pinuntahan namin sa Aklan. At ang mga buhangin sadyang napakaputi. Para siyang Boracay talaga. Maliligo nga ang plano ko dito. Kaso ang problema, ang sikat ng araw napakasakit. Kaya ang ginawa ko na lang pinasyalan para mapakita ko sa inyo ang kagandahan nitong lugar. Di ba Little Boracay ang datingan? Matapos ko nga maikot ang dalampasigan, nagbasketball na nga lang kami dito. Kaso wala tayong video. Mabuti na rin yun siguro para hindi nyo makita ang aking pagkakalat. Ang sunod nga namin pinuntahan itong Balete. Ito nga yung panglima sa listahan at pinakahuli. Pagpasok ko nga akala ko napakalaking puno lang ang aking madadatnan. Pero nung malapit na ako sa nagkukumpulang mga turista, nagulat ako, pinapakain pala nila ang kanilang mga paa. Kadalasan sa mga fish spa, maliliit lang yung isda ang tumitira. Pero dito parang mga pirana. Unang tikim nga nila ay magugulat ka. Baka sa isang kisap mata, bawas na ang mga daliri sa iyong paa. Sa mga nagtatanong kung anong klaseng isda ito, ito nga ay mga tilapia. Alam naman natin yung mga tilapia ay niluluto, di ba? Pero huwag kayong mag-alala kasi dito sa kanila, ang lahat ng isda dito ay alaga lang talaga. Nung nilapitan ko nga ang napakalaking Balete, at doon ko nga nakita ang lahat ng tubig dito sa fish pond. Doon sa ugat ng puno nagmumula. Para may idea kayo kung gaano nga kalaki ang baliting ito. Ito nga siya pag nilapitan. At kumuha na rin ako ng video habang ako ay pumapasok. Naalala ko tuloy ang horror movie ng Thailand. Dahil malapit na nga lumubog ang araw. Kaya naman kami ay nag-uwi na. Ito nga ang lahat ng lugar na pinuntahan namin para sa aming day 2. At sa aming pag-uwi, baon-baon namin ang masasayang alaala. At para sa pangatlong araw, abang-abang na lang kayo.